So guys, recap po ulit, recap sa sa content ko na to. To God be the glory po ulit. Kumusta po tayong lahat? Sana po nakakasunod kayo sa akin sa mga mix kong ginagawa na to na content sa season 31 ko. WWTH season 31 part 27. Tama, part 27 na guys, part 27. So thank you so much po ulit sa inyong lahat. Sigad na po ang bahala sa ating lahat sa patuloy-tuloy nating paghahagilap ng mga motivation na galing po talaga sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sana po malusog pa rin ang bawat isa sa atin. So, ito pong part na to, specific tong part 27 i-recap ko po sa ating lahat yung nangyari sa magkapatid na ang tawag sa kanila The Thunder Brothers. Sila po yung magkapatid na si Simon Dazilo at saka si Kuya Jesse. So, ito pong magkapatid na to, nasulat po talaga, nandun po ito sa yung buhay po ni Simon Dazilot, sinamarize po yan. Kasi siya nga po parang pinusuan talaga siya ng ating Lord Jesus para mapasama sa 12 disciple niya. So, bilisan ko guys para matapos ko to sa part na to. Kung hindi man, may kasunod pa tong part guys. So, si Simon po, para po siyang parang kahit bunso siya sa kanilang magkapatid ni Kuya Jesse, parang naging burden po niya sa balikat niya ang kanyang kuya. Kasi ang kanya pong kuya bata pa naging parang paralitiko. Namatay po yung kalahating katawan ni Kuya Jesse. Jesse po ang ginamit ng pangalan ng kapatid nitong si Simon Dazilot So, si Simon Dazilot po kasi napuno po siya parang may puot po siya sa puso. Kaya ang nangyari po sa buhay niya, teenager pa lang siya sumama siya parang sa modern na salita sa panahon natin ngayon, sa mga rebelde. Sumama siya sa mga rebelde. Parang nag-practice siya ng more than 3 decades, halos 40 years po yata silang hindi nagkita. May content na po akong nandyan, kaso nga po siguro po mga January o February ko yan ginawa. Nasa ilalim na po siguro po mga 5 parts yan. Ni-recap ko rin po yung pangyayari ng buhay nila na yan. Kasi po itong season 31 ko ang context ko pong sinabi sa season 31 ko mix po ito ng mga taong nakatanggap talaga ng healing ng ating Creator, ng ating Lord Jesus. So, ito nga pong kapatid niya na si Kuya Jesse ay nakatanggap din po. Kasi si Kuya Jesse po yata yung nandun sa parang pool of Bethsaida na talagang nilapitan siya ng ating Lord Jesus, guys. Kasi sa isang mahimalang pangyayari po nagkita po yung dalawang magkapatid bago pinuntahan ng ating Lord Jesus si Kuya Jesse. Dahil si Kuya Jesse po halos sa estimate ko po 25 to 30 years nang nakatenga dun sa parang isang lumang templo nung panahon ng ating Lord Jesus na yung pool po doon nagmimilagro daw. Yun ang sabi-sabi ng mga tao noong unang panahon, na kapag ka daw po bumuka yung tubig doon, kasi parang swimming pool po yun na kapag bumula yung tubig doon, kailangan makalapit ka doon. Kung ikaw ay may sakit, lalapit ka dapat doon. Tapos nandun ka dapat sa tiyempong bumubula-bula yung tubig doon sa pool na yun. Tapos makakatanggap ka ng miracle, gagaling ang anumang karamdaman mo. Yun po yung kasabihan dyan noong unang panahon. Yan po yung tawid ng isang dokumentaring napanood ko, na which is nakasulat din po talaga yan sa love letter ng ating Lord Jesus. Hindi ko na lang po alam kung nakay Luke yan o nakay Galatian yung kwentong yan, o nakay Mark yung kwentong yan tungkol sa magkapatid na to, na tinawag nga din po ng ating Panginoon na Thunder Brothers. Pati po yung si Big James at saka si John na magkapatid, Thunder Brothers din yata ang tawag sa kanila ng ating Lord Jesus. Kasi ang ating pong Lord Jesus ay madalas magbigay ng
parang ano mo, parang alias na pangalan mo nung sa mga disciple na pinili niya. Yun po yung pagkaintindi ko sa dokumentaryong napanood ko, guys eh. So ito nga po magkapatid na to, nung nagkaroon po sila ng moment na nung nakita silang magkapatid, eh parang nagkaroon sila ng konting moment na parang nagkaroon ng sumbatan tong dalawang magkapatid na to. To make the long story short, guys, si Simon Dasilot, eh meron siyang isang pakay sa, parang ano po yan eh, parang malapit na yung festivity sa Jerusalem eh. Parang tinatawag nilang parang kumbaga sa Thanksgiving, piyesta ng parang pagpapasalamat nila sa ating Creator. So, nung time po na yun, pinuntahan po ni Simon yung kuya niya, si Kuya Jesse niya, na nakaratay nga po dun sa malapit sa pool sa isang templo sa Jerusalem, sa city of Jerusalem, na sabi niya na parang parang minamaliit niya yung kuya niya kasi parang wala na daw ginawang, parang tinutuya niya yung kuya niya na wala na daw ginawa ang kuya niya, hindi daw tinulungan ng kuya niya ang kanyang sarili. Parang tumanda na lang daw po ang kuya niya na hindi na gumawa ng paraan para mag-improve yung kanyang buhay, yung kanyang sarili. Eh kasi nga po disabled yung kapatid niya. Eh, ano namang magagawa ng isang disabled? Di po ba? Kundi ang humingi na lang ng tulong sa kapwa-tao niya. Kasi hindi na siya makakapagtrabaho eh. Kasi nga gumagapang siya, nakaratay siya. So ang nangyari po, buong buhay po ni Kuya Jesse, nandun siya sa pool na yun, humihingi siya ng miracle. Dahil nga po nakarinig siya na ang may mga kapansanan nandun, kahit wala kang kapansanan, pagka may hihingin kang parang milagro sa ating Panginoon, excuse me po, pupunta ka dun sa pool na yun, magmimilagro sa'yo. Yun ang kanilang paniniwala, yun ang kanilang old tradition, nung time na yun, guys. So sabi po nung magkapatid na to, nagsumbatan sila. Sabi sa kanya ni Simon sa kuya niya, kasi kuya niya po si Kuya Jesse, sabi niya nagpunta lang ako dito para magpaalam na ako sa'yo na baka may mangyari sa buhay ko, at least nagkita tayo ulit. Kasi nung huli natin pagkikita, kasi teenager pa po si bata pa po si Kuya Jesse, tapos sobrang bata. Kasi more or less po 10 years ang tanda, more or less 10 years, 8 to 10 years ang tanda ni Kuya Jesse kay Simon. Yan po ang pagkaintindi ko sa dokumentaryong napanood ko tungkol sa magkapatid na to. So sabi pong gano'n ni Simon sa kuya niya, kasi nung huling pagkikita natin na umalis ako, na bata pa nga ako, sulat lang ang iniwan ko sa'yo. Sinabi ni Kuya Jesse kay Simon na ang sulat mo na yun nandito pa, nakatago sa aking bag. Manaka-naka ay binabasa ko ito. Lagi ka palang nandito sa lugar na to, halos taon-taon pumupunta ka dito. Hindi mo man lang ako pinupuntahan, ngayon mo lang ako pinuntahan. Sabing gano'n nung kuya niya, parang naluluha. Sabi ni Simon, hindi kasi kita kayang makita na nakaganyan ka na lang, na nakahiga ka na lang lagi, na wala ka nang ginawang tulong sa sarili mo. Sinusumbatan niya yung kuya niya. Ngayon, ang kuya niya bumawi, nag-feedback, nagsalita din sa kanya, kahit ganito ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng ikasasama ng kapwa ko. Di ba ikaw, sumapi ka sa isang samahan na pumapatay. Kaya ka nandito, alam ko naman may misyon kayo Meron kayong gagawin Sa tingin mo ba, matutuwa sa'yo ang misaya natin sa pinaplano mong gawin? Alam ko kung anong gagawin mo. Sabing gano'n ng kuya niya. Sundan niyo pa po, guys. Maganda po itong eksenang to, itong kwento ng magkapatid na to, na talagang nakalasap po ng milagro si Kuya Jesse sa ating Panginoong Jesus. Napakaganda po ng pagkakataong nagkita sila ng ating Lord Jesus. Thank you po for watching. May kasunod pa po. To God be the glory po, and be steadfast in your faith to our Creator. Glory be to God po ulit. And God bless to each and every one of us. Amen.